Ang ating pagpasa ngayong umaga sa ating pagdiriwang ng National Family Sunday ay ilapit ang ating pamilya sa Diyos, at ang tanong po dito ay paano natin ilalapit sa Diyos ang ating mga pamilya. So, syempre po, mahirap yan, lalo na kapag hindi bukas ang bawat miyembro ng pamilya nyo sa ganitong bagay na sabihin ay, okay lang naman kahit hindi ako magsimba, ang mahalaga ay kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Pero, paano ba natin mas mailalapit sila? Paano ba natin mas mapapalalim yung pagkakakilala nila sa Diyos? At paano ba tayo mabubuo sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon? So, mula po sa ating batayang talata, titingnan natin isa-isa mga paraang ito kung paano natin mailalapit ng ating pamilya sa Diyos. So, ang unang paraan po ay pagtuturo sa mga anak tungkol sa pag-ibig ng Diyos na masusumpungan sa verses 4 to 7, ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. So, ang pagtuturo po at pagkatuto ay nagpapasimula sa ating mga tahanan. Kaya samantalahin natin ang bawat pagkakataon na maturuan ang mga anak natin patungkol sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Lagi din po yung sinasabi kapag pumapasok sa school ang mga bata, na ang una nilang paaralan ay ang kanilang tahanan. Kasi nga po, simula na sila maging baby, simula na sila isilang, mga magulang yung kasama nila at yung mga magulang ang nagtuturo sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat nilang gawin. Kung ano yung tama, ibigyang pagkatuto yung mga bawat miyembro ng pamilya natin. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang mga bata at kabataan ay gumugugol ng 20 to 40 hours sa isang taon sa simbahan at 2,000 to 3,000 na oras ang kanilang ginugugol sa kanilang tahanan kasama ang kanilang mga magulang. So, makikita po natin dun sa statistic na binigay na mas maraming oras ang pinag-i-stay ng isang bata o ng isang kabataan sa bahay kaysa sa school. So, ibig sabihin, mas maraming dapat na matutunan ng isang bata o isang kabataan sa tahanan kaysa sa paaralan. Kasi, ang tinuturo naman po sa school, yung mga dapat lang nilang malaman patungkol sa iba't ibang subjects. Pero, yung kabutihang asal or yung dapat na pinapakita ng isang kabataan, talagang magmumula yan sa kanilang tahanan. So, kung ano po yung pinapakita ng kabataan sa labas ng kanilang tahanan, doon po nagbabase yung iba kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang. At kung nais po natin maging bahagi ng kanilang mga buhay espiritual, ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na kung saan inilalaan nila ang kanilang mga habang panahon sa loob ng ating mga tahanan kasama natin ay sila ay ating maturuan. So, dapat po pala sa isang family, open yung communication. Yun yung pinakamahalagang bagay na dapat meron sa isang pamilya. Kailangan kinakamusta ng mga magulang yung kanilang anak kapag gagaling sa school. Dahil hindi naman po mag-open ang isang anak kung hindi itatanong ng magulang kung anong nangyari sa kanya dahudi. Yun din po kasi natutunan ko sa family namin. Dahil ang family namin hindi siya ganun ka-open. Kumbaga, kung may problema ka, problema mo yan. Pero kapag nag-open ka, nandun naman yung support nila, pero hintayin nila na ikaw yung lumapit. Wala sa kanila yung pag-uusap na dapat ay pinoportray ng mga magulang na makita sa kanila na concerned sila sa anak nila sa bawat araw. Tinatanong kung anong mga nangyayari, kinakamusta, dahil hindi po natin nasasabi kung ano yung nabibigay sa kanila ng environment na ginagalawan nila. So, mahalaga na sa mahabang panahon na inilalaan ng mga kabataan sa kanilang mga tahanan, nandoon yung paglalapit natin sa kanila sa Diyos. Dahil kung hindi man natin sila ma-guide ng tama, alam natin na mas ibibigay ng Diyos sa kanila yung tamang daan
pangalan na dapat nilang lakaran. At gagamitin tayo ng Diyos para maipakita sa kanila ang mga bagay na yun. Mahalaga na maturuan natin ang ating mga anak patungkol sa pananampalataya sa Diyos sapagkat sinasabi sa mga pag-aaral na mahigit 2/3 ng pumapasok sa simbahan na young adult ay bumaba sa edad na 18 to 22. 69 to 94% ng mga evangelical children ang umaalis sa simbahan pagkatapos nilang makapagtapos ng high school. At 88% ng mga batang lumaki sa Kristiyanong pamilya ang iniiwan ng simbahan sa edad na 18 at hindi na bumabalik. At mapapatanong tayo, bakit nangyayari yun? Bakit nangyayari ang mga bagay na yun? Bakit ang tagal-tagal na nila sa church? Yung parang simula pagka-baby, laman na sila ng church. Pero bakit pinipili pa rin nilang umalis? Bakit hindi na sila bumabalik kapag umaalis? Ang kasagutan ko ay kakaunti sa mga Christian parents na nagbabasa ng Biblia kasama ang kanilang mga anak. Kayo po, mga parents dito, nagagawa po ba natin na magbasa ng Bible kasama ang ating mga anak? Nagagawa po ba natin mag-family devotion, mag-family sharing kahit once a week or twice a week? Nagagawa po ba natin ito? Ayan, so hindi po. At yan po ay hamon sa bawat isa sa atin. Na simula sa araw na ito, maglaan tayo ng oras na makasama ang ating mga anak. Kakaunti sa mga Kristiyanong magulang ang nananalangin kasama ang kanilang mga anak. Ayan, tayo po ba ay nagkakameron ng family prayer na kung saan bawat isa sa inyo ay kasama ninyong manalangin. Bawat isa, parte ng pamilya ninyo ay kasama ninyong manalangin. At 28% lamang ang mga kabataang pumapasok sa simbahan na mayroong pag-uusap sa kanilang ina tungkol sa pananampalataya. Yan, youth. Sino dito ang nag-church at open sa kanilang pamilya patungkol sa kanilang faith? Ayan. Si President lang ata ang open sa kanyang family pagdating sa kanyang faith. Hindi sila sumasagot. Talaga naman. Ayan. At sabi po dito, 13% lamang ang mga kabataang pumapasok sa simbahan na mayroong pag-uusap sa kanilang ama tungkol sa pananampalataya. So, mas marami yung kabataan na nag-o-open ng kanilang faith sa kanilang mga nanay kaysa sa kanilang mga tatay. Kasi 28% at 13% eh. At ito po ang sabi dito, tandaan natin na tayo mga magulang ay tinawag ng Diyos upang maging spiritual leaders ng ating mga anak na masusumpungan po sa aklat ng Kawikaan chapter 22 verse 6. Tayo ang unang mentor nila sa buhay. Kaya kung mayroon man tayong mahalagang ituturo sa kanila, walang iba kundi ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. So, ang pinakamahalagang dapat ay tinuturo pala ng isang magulang mula nang siya ay magkaanak ay yung pag-ibig at pananampalataya na dapat mayroon siya para sa Diyos. Yun pala dapat yung unang step kapag tayo ay nagkameron na ng anak. Dahil sabi nga po, tayo yung binigay ng Diyos para maging spiritual leaders nila. Tayo yung binigay ng Diyos para maging mentor nila, maggabay sa kanila sa tamang landas na nais ng Diyos para sa kanila. At bilang pangalawang puntos po, sabi dito, mabuting halimbawa. Nasa verse 7b. Sa oras ng paggawa at pamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Sinasabi po sa Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki hindi niya ito malilimutan. Subalit siguraduhin lamang natin na sa ating pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa dapat
nyo, yung presence nyo sa pagsama sa kanila, nadaanan yung daan na yun. Dahil hindi sapat yung sasabihin ko lang na, ay, dyan ka dumaan. E paano kung yung daan may paganyan, may paganto, may paganyan. So, saan dyan? Saan siya dadaan? So, dapat nandun pa rin yung pagsama. Nagiging mabisa ang salita ng Diyos sa ating mga buhay kung ito ay nakikita rin sa ating mga buhay. Live what you say. So, kung ano pala yung dapat sinasabi ng magulang sa kanyang mga anak, yun ang dapat na ipinakikita. Dahil baka mamaya, questionin tayo mga kayo para hirap ilagay ang sarili ko sa yun. Dapat na baka questionin kayo ng inyong mga anak na bakit yun ang sinasabi niyo sa amin hindi naman yung ginagawa niyo. May mga anak po kasi na masyadong matalino na napapansin lahat ng bagay na sinasabi niyo tapos hindi niyo ginagawa. So, kailangan pala, sabi ng Diyos, magiging mabisa o magiging mas effective yung pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak kung sa kanila unang makikita kung ano yung sinasabi nila. Dahil kung ano nga po yung ginagawa ng mas nakakatanda, yun yung ginagawa din ng mas nakababata. Yun yung kanilang ina-adapt. Kasi alam nila na ang tingin nila sa mga matatanda, tama yung kanilang ginagawa. So, kung ano yung tama, yun din yung sinusundan nila. So, kailangan, tama talaga yung pinapakita ng bawat isa. Ang sabi ni Dr. Thomas Gordon, parenting is a job for which we receive the least training. Parents are often blamed but never trained. Tama po ba? Na ang mga magulang ay pagiging magulang ay isang trabaho na kakaunti yung pag-train or hindi ka talaga na-train sa parenting. Dahil makikita mo sa mga, lalo na sa mga teenage mom or teenage parents na di naman talaga sila na-train kung paano maging nanay. Di naman sila talaga na-train kung paano maging tatay. Kumbaga, natututunan na lang nila yung parenting kapag nandun na sila mismo sa sitwasyon na yun. At madalas, nasisisi sila dahil sa mali yung parenting na ginagawa nila, sa simula pa lang, wala namang train na ginawa para sa parenting. Ang pagiging magulang ang isang trabaho na nakakatanggap ng pinakaunting pagsasanay. Madalas ay nasisisi ang mga magulang, ngunit hindi naman dumaan sa pagsasanay. Di ba po? Tama po ba, mga parents, na hindi naman talaga kayo dumaan sa training, pero nasisisi kayo dahil hindi tama yung parenting na ginagawa nyo. So, yun pala yung isang mali ng pagtingin sa society. Tunay nga na marami tayong pagkakamali bilang mga magulang. Marami tayong pagkukulang sapagkat marami ang hindi natin alam. Subalit sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, tayo ay nagiging magbuting magulang sa ating mga anak. Kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng ating Panginoon kung paanong pagmamasdan tayo ng ating kapwa sa ating paligid. Ganoon din naman ang ating mga anak, sila ay laging nakatunghay sa atin. Nagmamasid sila sa ating mga ginagawa ay kilos at sinasabi. Sila ang ating great imitator sa buhay. Kaya kung ano ang kanilang nakikita at naririnig, ito ang kadalas na ginagawa nila sa kanilang mga buhay. Kaya maging mabuting halimbawa tayo sa kanila at sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Yan, sabi po dito, mga parents ang tinitingala ng kanilang mga anak. Kumbaga, at kung sino, di ba sabi, may kasabihan po na kung ano ang puno, yun ang bunga. So, ibig sabihin, talagang makikita ng society kung sino ang parents sa anak. Dahil sabi, ang anak ang great imitator ng kanilang mga magulang. Sila yung taga-kopya. Sila yung nag-a-adapt kung sino yung mga magulang nila. So, ibig sabihin, dapat talaga na may pakita ng isang magulang
At hindi tayo magiging mabuting halimbawa sa ating mga anak kung walang Diyos na nagtuturo sa atin na dapat ganito ka maging magulang. Na dapat ganito ang gawin mo para maging tamang halimbawa ka sa mga anak mo. Na dapat kinikilos mo ay ganito, hindi ganyan, para hindi mo mailigaw yung sarili mong anak. So yun po, pangalawang puntos, maging mabuting halimbawa ang mga magulang sa kanilang mga anak. So, pang-last na po ito. Pang-third na puntos, pag-aaral ng salita ng Diyos na makikita sa verses 8 to 9. Ipulupot din ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hambal ng inyong pintuan at mga tarangkahan. So, napakahalaga po na ang bawat pamilya ay sama-samang nag-aaral at nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ito ay nagiging isang daan din upang ang ating pamilya ay mailapit natin sa Diyos. Kaya napakahalaga ng ating pamilya ay mayroong family altar upang sa pamamagitan nito ay sama-samang magpuri at sumamba sa ating Diyos. So, kanina pa tinanong ko kayo kung sino yung nabuuna ang family sa pagsimba, kung nagkakaroon ba kayo ng time para magbasa, mag-family devotion, mag-family prayer. And hindi po tayo lahat nakasagot doon sa bagay na yun. Dahil even kami, ng family ko, pandemic, nag-start kami mag-family devotion. Pero yung mismong family ko po ay hindi kompleto. Kumbaga, dahil hiwa-hiwalay kami, mga kapatid ko nasa ibang lugar, and ilan na kami nag-stay sa bahay. Yun din po kasi yung isa sa yung pinapanalangin ko noon, na simula nang makilala ko at simula nang tanggapin ko ang Diyos bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, isa sa pinaka-iniiyak ko sa prayer ko ay yung makasama ko ang buong pamilya ko. Dahil ang hirap po kasi kumanta na Tabios family pero ikaw lang nandyan sa unahan. Tabios family pero ikaw lang at yung ate mo ang kumakanta dyan sa unahan. Nasaan yung nanay, nasaan ang tatay, nasaan ang mga kapatid. Wala. At yun din po ang isa sa kinaiinggit ko noon nung nasa talangan pa ako. Dahil ang Salangit family, kumpleto. Yung pamilya ni na Pastor Rudy, kumpleto. Sabi ko, parang ang sarap naman kumanta sa unahan, magbigay ng pasalamat at pagpupuri sa Diyos kapag kumpleto kayo ng pamilya. And sad to say, pero hindi na kami talaga makakumpleto. And reality ng life, na kumpleto lang kami nung burol na ng nanay ko. Dahil umuwi yung kapatid ko na Starla, umuwi yung kapatid ko na nasa Bahrain. Na yun din yung pinaya ko nung tribute ng nanay ko na sana hindi sa ganitong pagkakataon tayo na kumpleto. Dahil ilang taon kong ininalangin sa Diyos. Pero kaya during that time, nagkameron talaga ako ng questioning of faith sa sarili ko and questioning God. Dahil nakikita ko sa society ko, ang dami ng pwedeng bigyan ng ganong challenge, ng ganong trials, pero bakit sa akin pa? Lagi ko namang idinudulog yun sa panalangin. Pero pinapakita ng Diyos na talagang may panahon ang bawat isa. May kanya-kanyang time siya na inilaan. At kung yung pinapanalangin natin ay hindi natin ibibigay ng Diyos, may mas magandang plano siya na ibibigay para sa iyo. So, yun po, pinakamahalaga, buong family, hanggat may pagkakataon pa, hanggat may opportunity pa na binibigay ang Diyos na makumpleto ang pamilya ng bawat isa na nandito. Gawin natin yung part natin bilang mga mentor, bilang mga spiritual leader ng ating mga tahanan. Baga, huwag nating sayangin dahil napakahalaga na yung buong family mo, makakasama mo rin sa kabilang buhay. Kumbaga, wala namang may nais dito na maligtas siya pero yung family na iwan. Amen po ba? Ayan. Walang nagnanais sa atin na tayo lang ang may ligtas pero yung pamilya natin may iwan dito. May iwan sa ibang
na hindi nagbibigay papuri para sa Panginoon. Kaya, maipapakita rin natin ang ating paggalang sa salita ng Diyos kung ito ay ating ipamumuhay at ituturo sa ating mga anak. Hindi importante na ito ay isuot pa natin sa ating mga kamay at noo upang maipakita lamang ang ating pagsunod at pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang mahalaga ay ang ating pagsunod sa sinasabi nito at pagbabahagi sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon. So yung family po ba dito, baga, lahat ay nakarating na dito? Yung family member po ba lahat ay nakapasok na dito sa ating sambahan? Ako, saan ko lang, hindi pa. Ayan, so, hindi pa sa ngayon. Pero, patuloy natin ilalapit sa Diyos na ba pamilya na andito, na nagbibigay ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay makasama. Dahil sabi nga po, ang mahalaga ay ang pagsunod sa sinasabi at pagbabahagi sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. So, kumbaga, hindi naman po natin masasabi na yung part ng family natin ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Kumbaga, siguro meron ng takot sa kanilang mga sarili na baka hindi sila kayang tanggapin ng Diyos, kung bakit hindi sila makatungtong sa lugar na ito. Pero, naniniwala ako na ang puso nila ay kinakatok na ng Diyos para lumapit at pumunta na dito sa ating bahay-sambahan. So, wag po nating ikahiya ang ating pananampalataya at maging proud tayo sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Gawin natin parang maliit na simbahan ang loob ng ating mga tahanan na kung saan ang salita ng Diyos ay sama-samang minamahal, pinag-aaralan at sinusunod ng buong pamilya. Sa ganitong paraan, mailalapit natin sa Diyos ang ating pamilya kung sila man ay magmamahal at susunod sa salita ng Diyos. So bilang hamon po ng mensahe, kamusta ang inyong intensyon na mailapit sa Diyos ang inyong pamilya? Ikaw ba ay mayroon talagang intensyon na mailapit sa Diyos ang inyong pamilya? Amen. Amen. Kamusta ang inyong pagtuturo sa inyong mga anak at patungkol sa kanilang pag-ibig sa Diyos? Ikaw ba ay mayroon pang panahon upang kumustahin ang kanilang mga buhay espiritual? Ang question po sa mga parents dito, meron pa po ba tayong tayo na naman? Meron pa po ba kayong time para tanungin ang inyong mga anak na kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Kamusta na ang iyong pananampalataya? Kamusta na ang iyong buhay espiritual? Meron pa ba kayong magandang ugnayan ng Panginoon? Or nadadala ka na sa tawag ng mundo? Tayo ba ay nagiging mabuting halimbawa sa ating pamilya? Sa iyong pananalita, kilos at gawa? At pinag-aaralan ba ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga tahanan? So yan po yung mga tanong sa bawat isa sa atin na tayo at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tunay na kasagutan. At kung nakikita natin na hindi pa tayo kumikilos, hindi pa tayo nagtuturo, hindi pa tayo nagiging mabuting halimbawa para sa bawat miyembro ng ating pamilya, ito na po yung time na kung saan sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin na, anak, gumising ka na. Baka mamaya kapag gusto mo ng kumilos, wala na yung chance na binigay ko para sa iyo. So, kumbaga, huwag po natin sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na mailapit ng ating pamilya sa Kanya. Dahil maraming chances na tao lang talaga ang nagsasayang ng panahon. Sabi po nito, ilapit natin sa Diyos ang ating pamilya sapagkat ang pagdidisipulo ay nagsisimula sa loob ng ating mga tahanan. Muli po, Happy Family Sunday po sa lahat
at sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.